everyone. I am Marjeline Molino Nazarino. This time we will tackle the somatotyping theory. So, today we'll exploring a fascinating topic with a connection to a somatotyping theory and its possible connection to criminal behavior. This theory, developed by William Sheldon, suggests that body type might be linked to personality traits and potentially criminal tendencies. We'll be examining this theory in detail whether there is any scientific evidence to support the idea that body size play a role in committing crimes. This theory established the three basic body types, which is the endomorph, mesomorph, and ectomorph. Endomorph are said to have a higher percentage of body fat and muscle mass, although their muscles may not be visible due to the extra weight that they carry. Mesomorph, their body types are typically strong and solid and not overweight or underweight, while the ectomorph refers to an individual with long, lean muscles, arms, and legs. To gain a deeper understanding, we'll be asking a series of questions about the observation and experience of our Army's officer. Thank you. Sir, so anong pangalan mo po? Mark Johnny Di Barra. So, do you think big people are more likely to get in trouble? Sa tingin ko, ma'am, mas malamang na makaapekto ang mga pangyayari tulad ng estado sa buhay o pag-uugali kaysa laki ng katawan. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga malalaki ay tinitingnan bilang mas agresibo o nakakatakot kaysa maaaring iba ang pagtrato sa kanila sa batas. Sa tingin mo, sir, may mga krimen na mas madali para sa mga malalaki kaysa sa mga maliliit? Sa tingin ko, sir, oo, may mga krimen na maaaring maging mas madali para sa mga malalaki, tulad ng paggamit ng lakas sa pisikal na gulo. Ngunit karamihan sa mga krimen ay hindi nakabase sa laki ng katawan at maaaring gawin ng kahit sino. Do you think, sir, big people get treated differently by the police? Sa tingin ko, ma'am, posibleng iba ang pagtrato ng mga pulisya sa mga malalaki, lalo na kung sila ay tinitignan bilang delikado. Ang mga stereotype tungkol sa laki at pagiging agresibo ay maaaring makaapekto sa pakikitungo ng mga pulis. Do you think, sir, the media makes big people look more like criminals? Sa tingin ko, sir, yung pagkakita dito, oo, minsan pinapalakas ng media ang mga stereotype at pinapakita ang mga malalaki bilang mas agresibo o nakakatakot na maaaring magdulot ng maling pananaw sa lipunan. May iba't ibang reaksyon ba ang mga biktima depende sa hugis ng katawan ng kriminal? Sa tingin ko, oo, maaaring ibang reaksyon ng mga biktima depende sa laki ng kriminal. Lalo na kung tinitignan sila na mas malalaking tao bilang mas ang laki ay matakot pagkambang ng biktima. Tingin mo, sir, nakaka-apekto ba ang body type sa panganib ng isang tao na maging paulit-ulit ng kriminal? Sa tingin ko, sir, walang matibay na siyentipikong ebidensya na nagpapakita ng ang mga uri ng katawan ay direktang nakaapekto o posibilidad sa isang tao na paulit-ulit na gumawa ng isang krimen. Karaniwang naunawaan ang mga krimen ay gawi at naapektuhan ng komplikadong interaksyon ng mga salik sa lipunan, psikolohikal at kapaligiran kaysa sa pisikal na anyo lamang. Bagamat may mga lumang teorya tulad ng somatotyping na pagmumungkahi ng koneksyon, ang mga ito ay karaniwang tinanggihan. So, sir, have you ever observed if people with certain body types or shapes are more prone to anger or violence? Sa tingin ko, ma'am, hindi ko pa personal na napansin ang koneksyon sa pagitan ng hugis ng katawan at pagkahilig sa galit o karahasan. Bagaman maaaring iugnay ng ilang tao ang uri ng katawan sa mga katangian ng personalidad. Ang mga ugnayang ito ay madalas na batay sa stereotype, hindi sa scientificong ebidensya. Okay, thank you, sir. Magandang umaga po, sir. Ito po ang panghuling katanungan po. Sa paglalagay mo pa, sir, legal ba gamitin ang somatotyping upang gumawa ng mga haka-haka tungkol sa potensyal na kriminal ng isang tao?
Sa tingin ko sir, ang paggamit ng somatotyping upang gumawa ng mga palagay tungkol ng potensyal na kriminal ng isang individual ay malawak na itinuturing na hindi etikal. Ito ay nagtataguyod ng pagkiling at pag-stereotype batay sa pisikal na anyo. Sumisira sa mga prinsipyo ng pagiging patas at pagkapantay-pantay. Ang kriminal na gawi ay hindi maaaring tumpak na hulaan batay sa uri ng katawan dahil ito ay nagpapasimple na pag-uugali ng tao at hindi pinapansin ang mga mas may kaugnayan sa tulad ng kapaligiran at kalusugan sa isip. Talking to experts about crime and body size showed us that size isn't everything. While big people might have an advantage in some crimes, it's not the only thing that matters. We learned that a lot of things like where someone grew up, their family, and their chances in life are much more important in understanding why people commit crime. It's also important to remember that judging people based on their size can be unfair and lead to problems in the justice system. The experts stress that we need to focus on helping people and understanding the reasons behind crime, not just looking at how big someone is.